Kinagagalak po namin kayong makita. Kinagagalak ko din na kayo'y makita ngayong araw. Maaari bang manatili na kayo at tayo'y panalangin? Arian, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Opo. Tayo ay umupo at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at pinagkakaroon niyo po sa akin. Salamat po sa mga biyaya na binibigay niyo po. Naway Panginoon, gabayan niyo po namin sa buong mga tao. Ito ang samantalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago kayo po sa inyong pinaupuan, maaari mo ba pulutin ang mga basura sa inyong silong na upuan? Tapos na ba mga bata? Oo. Magaling! Ngayon naman, meron akong inihandang kanta para sa libanan sa klase. Ang inyong gagawin lamang ay kapag narinig nyo ang salitang lalaki, ang lalaki ang siyang tatayo at susundan ako sa pagkanta at pagsayaw. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Nasaan mga lalaki? Nasaan mga lalaki? Heto kami! Heto kami! Kumusta? 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 Mabuti! Mabuti! Nasaan mga babae? Nasaan mga babae? Heto kami! Heto kami! Kumusta? 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 Mabuti! Mabuti! Bali na kayo muna. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, inyo bang natatandaan ang ating tinalakay kahapon? Anak, teacher, tungkol po sa kunehoan mo. Magaling, mahusay. Ito ay ang kwento ng kuneho at ang pagong. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Marian. Kuneho, teacher. Tama. Sino ang isa? Anak, pagong. Magaling. Ngayon, gusto niyo bang maglaro mga bata? Opo. Ang gagawin niyo lamang ay bubuo kayo ng isang larawan na konektado sa ating aralin ngayong araw. Naintindihan ba? Opo. Pagbilang ko ng 3, dapat nandito na kayo sa harapan. 1, 2, 3. Ngayon naman, pagbilang ko ng 10, dapat mabuo niyo na ang mga larawang ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teacher, tapos na po kami. Ngayon, maaari na kayong magbuo. Base sa larawan na inyong nabuo, ano ang inyong napansin? Arya, Teacher, pinya po yan. magaling dahil ang ating pag-aaralan ngayong araw ay patungkol sa ang alamat ng pinya. Maaari niyo ba ulit basahin? Ang alamat ng pinya. Bago tayo magsimula sa ating talakay ngayong araw, alam niyo ba mga bata kung saan nagsimula ang alamat ng pinya? Hindi po. Hindi. Ang pinya ay karaniwang tumutubo o lumalaki, tinatanim sa tropikong bansa kagaya na lamang ng Pilipinas at isa ang Tagaytay sa syudad na pinagtataniman ng mga pinya. At ngayon naman, atin na babasahin ang alamat ng pinya. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Yan. Ito ang alamat ng pinya. Nakatira sa isang kubo na
Aling Maria at Ina. Sa likod ng kabilang kubo ay makikita ang dalawang punong sampalok na hitik sa bunga. Alam niyo ba mga bata kung ano ang salitang hitik? Hindi po. Yan. Ang salitang hitik ay nagsasabi na ito'y maraming bunga. Kaya ang sabi dito ay dalawang punong sampalok na maraming bunga. Si Pina ay ubod ng tamad. Lahat ng utos at mabiling na kanyang ina ay laging kinakalimutan. Madalas itong magdabo kung inuutusan ng ina. Alam niyo ba ang salitang magdabo? Hindi po. Ang salitang magdabo ay pag may inuutos sa inyo ang inyong mga magulang, pag ayaw niyo itong sundin ay nagdadabo kayo o pinapakita niyo na ayaw niyo gawin ang pinag-uutos ng inyong magulang. Kayo mga bata, pag may inuutos ang inyong magulang, kayo ba ay nagdadabo? Hindi po. Ayan, mabuti kong gano'n. Mahal ni Aling Maria si Tina, kaya pinagpapasensyahan na lamang niya ito. Isang tanghaling tapat habang nagluluto si Aling Maria, inutusan niya si Tina na pumitas ng 4 na hinog na sampalok upang ihalo sa sinigang na niluluto ng kanyang ina. Dumungaw si Tina sa bintana dahil tinatamad sinabi niya sa kanyang ina na walang bunga ang sampalok. Hindi pinansin ni Aling Maria ang sinabi ni Tina at siya na lamang ang kumuha na sampalok. At dahil lamang ito ay kinabukasan, parang bumising si Aling Maria upang magluto ng kanilang pagkain. Binisip niya si Tina upang tumulong sa pagmamahal. Ang sabi ni Aling Maria, Tina, dalhin mo sa akin ang sandok na nasa mesa. Kung sabi ni Tina, nasa sandok. Naku, pinyan, sabi niya. Sana magkaroon ka ng maraming mata at nang makita mo ang lahat ng mga bagay at hindi ka tanong ng tanong, sabi ni Aling Maria. Isang umaga, matapos magluto si Aling Maria, ay tinawag niya si Tina upang maghanda ng plato, ngunit hindi ito sumagot ng mga bata. Hinanap niya si Tina ngunit hindi niya ito makita. Lumipas ang 1 linggo, nagulat si Aling Maria nang makita niya sa likod ng bahay ang kakaibang halaman na maraming mata. Bigla niyang naalala ang sinabi niya sa kanyang anak, kaya hanapin niya ang halaman. At sa haba ng panahon, sa pagsasalin-salin ng pamitaan, ito nga ay tinawag na pinya. At dito nagsimula ang alamat ng pinya, mga bata. Ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang alamat ng pinya? Opo. Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng bulan. So ang unang aktibidad natin mga bata, bilang mga mag-aaral na may kanya-kanyang damdamin sa lubing at kaisipan, kayo ay magbabati sa harapan ng inyong pag-aaral na napulot sa alamat ng binasa, sa alamat ng pinya. Sino lang magkakapagbigay sa akin na sa alamat ng pinya? Angel? Dapat po lagi tayong sumunod sa ating magulang at kapag may inutos po sa atin ng ating mga magulang, dapat po hindi po tayo nagdadabog dahil hindi po ito nagpapakita ng respeto. Magaling, Angel. So, palakpakan natin si Angel. Ngayon mga bata, kung talagang naiintindihan ninyo ang tinalakay natin ngayon, ano na nga ba ulit ang pamagat ng ating alamat? AJ. Ang alamat ng pinya po. Tama. Ang pamagat ng ating tinalakay ngayon ay ang alamat ng pinya.
Mga bata, saan na mabaulit mula ang alamat ng niya? Ayan. Pero, nakita ko ng halaman si Aling Maria sa likod ng kanilang bahay. At naalala po niya ang sinabi niya sa kanyang anak, kaya tinawag niya po itong pinya. Tama. Paano naman natin ituring ang ating mga ina? Angel. Dapat po, i-respect natin sila at lagi tayong sumunod sa mga inuutos kanila. Tama. Dapat lagi natin irespeto ang ating mga magulang. Bakit naman laging galit si Aling Maria sa kanyang anak? Ayan. Guro, dahil po hindi po sinusunod ni Pina ang mga tinag-uutos ni Aling Maria. Tama. Ngayon, talagang naiintindihan na ninyo ang ating tinalakay ngayong araw. Maaari ba kayong tumayo, mga bata? Alam mo ba yung magalangan, mga bata? Dito! Ganito yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling. Ngayon, mga bata, tayo naman. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling. Sulat sa pagkain ng isa. Sino ang sponsor? Ayan. Walang pakialam. Panglima, magpagmahal. Tanghali kong bumisip. Ang pito, pasensya. Ayan. Nagulatan ko ang po natin, sir. Ang inyong mga sagot ay Kunityo ang iyong kodernada. Isulat ang iyong pagkakarapin. Panuto, ipaliwanag ang natutunan sa salaysay na ang batang masunurin ay pinagpapala. Ang batang tamad ay walang mapapala. Ilagay ito sa isang papel. Tapos na ba mga bata?